Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! China, may malaki nga bang patibong na ginagawa ngayon sa Indonesia? Kaya pag-usapan po natin ito saglit. Ayon po dito, South China Sea tensions. Why is Indonesia warming up to China? Panoorin po natin. At a time when Indo-Pacific maritime issues have gripped several nations, Indonesia's Foreign Minister, Retno Marsudi, has recently said Jakarta and Beijing have agreed to strengthen cooperation and bilateral relations. Meron pong mga sangkay. Kumbaga, kung nung una, sakit sa ulo po ito ng Indonesia, mukhang ngayon nagkakaroon po sila ng maayos na relasyon ng China. The announcement came after the Indonesian foreign minister met with Chinese foreign minister Wang Yi in Jakarta earlier in April. But just a few years ago, ito ang nangyayari mga sangkay. Things were quite different. China Coast Guard, China Coast Guard. Ito po yung mga nakalipas sa taon. 2019. Ayan o. China Coast Guard 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you. 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. This is China Coast Guard on the. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. Okay. So, ayan o. Sir, as information, sir, you are in Indonesian waters. So maging po ang Indonesia hindi po nakaligtas sa panghihimasok nitong China sa teritoryo na mayroon po sila, mga sangkay. Subalit, ang nakapagtataka dito, bakit parang nagbago po ang situation? Ba't parang naging instead na kundinahin ng Indonesia, parang noon kasi mga sangkay, way back, kagaya po nito 2019, kinukundina po nila itong ginagawa ng China na panghihimasok. Isipin nyo naman mga sangkay, akala po natin tayo lamang ang ginagawan po ng ganyan ng China. Hindi po. Marami po dyan sa West Philippine Sea o iba pang mga karagatan, kahit po sa Indian Ocean, itong China po ay nanghihimasok. Ganun po kalala itong ginagawa ng China. No? Ngayon, ano nga ba ang naganap? Bakit bigla pong tila nagbago po yung relasyon ng Indonesia at China? Waters. Yan, makikita nyo mga sangkay, parang Pilipinas lang din. Diba? Sa West Philippine Sea. Parang sa West Philippine Sea. Kitang-kita ng mga Indonesian Coast Guard na itong Coast Guard ng China ay umaali-aligid sa kanilang teritoryo. Kaya naman niraradyo na nila mga sangkay. Yes, sir. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir. Pinalayas pa yung China, oh. You are in Indonesian waters. Please move away and go back to your territory. Pero ito po ay noong 2019 pa. China had an indisputable sovereignty over the island in South China Sea under adjacent waters. Grabe, no? Parang dito din po sa Pilipinas, kumbaga kami ay may claim din sa na to. Kaya kami ay may karapatan din. Mga ganun pa sila sa Indonesia. And enjoys sovereign rights and jurisdiction in the relevant. This was an incident from 2019 when an Indonesian patrol ship confronted a Chinese Coast Guard vessel. 2019 yun. So, anong nangyari ngayon? Like other nations, Indonesia too had deployed fighter jets and warships to patrol islands near the disputed waters to counter China's aggressive behavior.
Diba? Yan po ang ginagawa ng Indonesia at the time. Relations between Indonesia and China were frozen for decades, but now China is a major contributor of foreign direct investment to Major na nagko-contribute pagdating po sa foreign direct investment sa Indonesia. Ito po ay mga negosyo, mga sangkin na nanggagaling po sa China. Yan po, numero 1 daw po sila na contributor pagdating po sa mga foreign investor na pumapasok po doon sa Indonesia na nagpapalago sa kanilang ekonomiya. Indonesia. China has invested billions of dollars in various projects across the nation's archipelago. Ang China daw po ay nag-invest ng bilyong-bilyong dolyar para po sa mga malalaking proyekto ngayon doon sa Indonesia. Ganyan po kalala ang ginawa ng China, mga sangkay. Kumbaga, instead na mag-away tayo, edi, gawa na lang tayo ng mga malalaking proyekto, magtulungan tayo, parang ganun po yung dating. Ngunit may mga iba rin pong nagsasabi, mga sangkay, na ito daw po ay trap ng China para magkaroon po ng malaking utang ang Indonesia at hindi po makabayad. The Association of Southeast Asian Nations and China have for years been trying to create a framework to negotiate a code of conduct on the South China Sea, a plan dating as far back as 2002. But progress has been slow, despite commitments by all parties to advance and expedite the process. The geography of island nations across the Indian and Pacific Oceans place them at the strategic crossroads of the great power competition. As major powers dive deep into the seas of the Indo-Pacific region, claiming territorial and maritime rights, the world will watch how these powers, especially China and the United States, and their allies, navigate these troubled waters. So ngayon, mga sangkay, tingnan mo natin yung mga komento dito. Ayan, ito. Indonesia have no balls to oppose China. Sabi naman po dito, ang Indonesia daw po ay nahulog na sa patibong ng China na magkaroon po ng malaking utang at hindi po nila mababayaran. Sabi naman po dito, this is the reason why the Philippines is the only ASEAN member that approach America, because the Philippines knows that ASEAN members does not have a strong position and stance regarding the problem of the South China Sea. Ito daw po yung reason, mga sangkay, ng Pilipinas ay nag-approach tumingin ng tulong sa Amerika. Harano, kasi wala silang nakitang stand na matindi ng ASEAN, yung mga kapitbahay natin, mga bansa. Kaya kinailangan na daw po ng Pilipinas ang Amerika. Sabi naman po dito, careful, in no time, China will acquire Natuna Island of Indo. Maybe it has something to do with the building of Indonesia's new capital city, but they should be extra careful with the Chinese government. Kasi ngayon, mga sangkay, nag-build po ang Indonesia ng bago nilang capital city. Kasi yung capital city nila ngayon, nilalamon na po, lumulubog na po sa tubig ng dagat, mga sangkay. Ngayon, sabi dito, marami daw po sa mga project na yan ay galing siguro sa China, pero mag-ingat daw po sila ng sobra sa Chinese government. Baka mahulog po sila sa trap dahil sa mga malalaking utang. Sabi naman po dito, Indonesia, the next province of China. Oh my Indonesia, what the hell are you doing? Sabi po nitong So, marami po talaga dito, mga sangkay, hindi po pabor. Kinakabahan po sila, mga nagko-comment, mga Indonesian rin po, yung iba dito. Kinakabahan po sila sa ginagawa ng Indonesia. Na baka daw po maging patibong lamang po ito sa kanila. Pero anong tingin nyo? Ito kaya ay patibong ng China para mahulog po sila at magkautang na malaki at hindi na po nila mabayaran? Well, ano po ang inyong komento? Just comment down. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.